May assessment ang ilang residente sa Marikina kaugnay ng kanilang pagboto ngayong araw. Si MJ Mondehar sa report live. MJ, magandang gabi. Ina, magandang gabi mula dito sa San Roque Elementary School sa Marikina City. Nagpapatuloy pa nga ang botohan. Maraming umahabol para makapag-exercise ng kanilang right to suffrage. Ilang minuto na lang bago matapos ang botohan ngayong araw. Walang major na aberya ang mga botante dito sa San Roque Elementary School sa Marikina sa kabuuan ng pagboto nila ngayong araw na ito. Sabi ng aming mga nakausap, mainam mga sistema ng syudad pagdating sa botohan. Ayon sa kanila, sanay na sila sa mga ganitong sistema mula sa mga pila ng ayuda at tuwing may tulong sa mga panahon na may pagbaha sa syudad. Noong bakunahan ng panahon ng pandemya at ngayon sa eleksyon. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga residente. Wala naman. Ang ganda nga eh. Kasi kung ano yung nilagyan ko ng shade, yun ang lumabas doon sa pinacheck nga sa akin kung tama nga yung binoto ko. Yun naman talaga. Isang ang subo lang, okay na. Okay naman po yung botohan. Kumbaga, maayos naman po. Kaya may pila naman po. Organisado naman po yung pagpasok sa loob. Samantala, malakas na palakpakan ang isinalubong ng mga taga-Marikina sa pagpasok kanina ng mag-asamang Maan at Marcy Teodoro. Ayon sa kanilang mga taga-suporta, mayorya ng mga taga-syudad ang iboboto silang dalawa sa eleksyon. Binasag naman nila ang kanilang katahimikan matapos mahuli ang isang lalaki kaninang madaling araw sa Barangay Jesus de la Peña na nagpapakalat daw ng tabloid na may headline na sumisira sa kanilang kandidatura. Kung sino nasa likod nito, sinabi ni Mayor Teodoro na isa ng congressional candidate na ang kanilang kalaban sa politika ang maaaring may pakana nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Marcy at Congresswoman Maan na ngayon ay mayoral candidate ng syudad. Hindi lang isang kandidato, maaaring yung grupo ng mga kandidato na nasa kabilang partido. Yun ay aking opinion. Hindi ko naman sinasabing ito na talaga o totoo, pero sa akin ay ito yung nakikita kong mga taong may motibo. Hindi naging madali itong ating laban, pero tayo ay nagpursige, tayo nanindigan, tayo ay tunindig sa kabila ng mga paninira at ba't ibang binabato sa atin. Tulad ng laging sinasabi ng mga taga-Marikina sa amin ni Mayor Marcy, na siyang nagpapalakas ng aming loob, laban lang. Huwag susuko at kapit na. Sa ngayon mga partners, pakita ko lang sa iyo yung sitwasyon dito sa loob ng San Roque Elementary School. Nagpapatuloy pa rin yung pila dito ng ating mga kababayan. At nauna yung sinabi ng Commission on Elections na hanggang 7 p.m. lang ang magiging botohan ngayong araw. Ang problema dito yung sa pila lang. Pero pagpasok daw sa loob ng mga voting precinct ay walang problema dahil in place na ang mga sistema at sanay o bihasa yung mga Board of Election Inspectors dito sa poll center na ito. Nasa 1,700 ang cater nila ngayong araw na ito dito lamang sa San Roque Elementary School. Bukod pa yan sa iba't ibang mga elementary schools at public schools dito sa syudad. Maasa naman si Mayor Marcy na magkakaroon ng matiwasay na resulta ng halalan at nabanggit niya kanina na malakas ang Duterte Senate slate dito sa syudad. Nabanggit niya rin na hindi nakakalimutan ng mga taga dito yung tulong ng isa sa mga Duterte Senate slate senatorable, si Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil makailang beses doon si Pastor na nagpadala ng tulong at mga ayuda noong panahon na sunod-sunod ang mga bagyo dito sa Marikina. Ganun pala ang kanilang kultura dito, mga partners sa studio, na kung sino yung mga tumulong sa kanila noon ay hindi nila nakakalimutan. Yan yung mga nakuha nating update at feedback dito sa San Roque Elementary School. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, balik sa inyo sa studio. MJ. Go ahead. Sir MJ. So, dun sa kaso ni Mayor Marcy Teodoro, ano yun? May motion for recon siya? Hindi pa siya disqualified?
Tama ba yun? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Hindi pa po siya disqualified. Meron pa po siyang motion pending sa Commission on Elections, no, sa Comelec on Bank. At naihabol niya yan last time, no, bago ang deadline ng printing of ballots na para sa 2025 midterm elections. So tumaasa siya, ma'am, na pagkatapos, no, ng botohan ay magkakaroon ng resolve dahil hindi naman ibig sabihin, ma'am, na pag ikaw ay nasuspensyo o suspended ka, guilty ka na sa isang akusado o sa isang krimen. Yan mismo yung sinabi ni Mayor Marcy sa panayam namin kanina. Attorney Trixie. Pero mayroon bang mayroong din bang kaso si candidate Stella Kimbo? Ang pagkakaalam ko, ma'am, ang kaso ni ang show cause order recently na ipinataw kay candidate Stella Kimbo ay yung issue ng vote buying. Meron din ganong show cause order, pinagpaliwanag ang mag-asawang Maan at Marcy Teodoro dito sa Marikina. Pareha sila ng show cause order sa issue ng vote buying na kanila namang sinagot. No? Actually, kanina itinanggi ng kampo ni candidate Stella Kimbo na sila yung nasa likod ng pagkalat nga nung tabloid na ang headline ay disqualified na raw sa tumakbo si Mayor Marcy at hindi raw ika-count yung mga boto na pinalaga naman ng kampo kanina ni Mayor Marcy Teodoro. Attorney. In fact, meron ding show cause order ang asawa ni Stella Kimbo, si former Congressman Miro Kimbo. Mayroon, so hindi pa rin resolve yung kanilang mga show cause orders. Yes, ma'am. At si Congressman Kimbo Miro ay tumatakbo sa 2nd District, no, ng Marikina. Ang kalaban ni Mayor Marcy sa 1st District, si outgoing Senator Coco Pimentel. Originally from Cagayan de Oro City, pero dito na naninirahan sa Marikina 1st District. Attorney. Umuulan pala ng issue dyan. Maraming salamat, MJ. Ayan, live po si MJ Mondehar mula dyan sa San Roque National High School, Marikina City.